Akala niya lalaki ang pensyon niya, pero hindi nangyari. Isang maling galaw sa SSS, nasayang ang hulog niya ng ilang taon. At kung balak mong habulin sa dulo ang SSS mo, kailangan mong maintindihan to. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Si Member X, halos buong buhay niya, minimum lang ang hulog. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may mas inuuna siya. May pamilya, may bills, may pang-araw-araw na gastos. Kaya ang mindset niya, okay lang muna na mababa, babawi na lang ako pag kaya ko na. Nasa 5,000 pesos MSC siya. Around 750 pesos lang ang hulog niya buwan-buwan. At sa isip niya, sapat na yon pansamantala. Kasi ang plano niya, sa dulo na lang siya maghahabol. Pag malapit na ako mag-retire, saka ko lalakihan ang hulog ko. At tulad ng marami, naniwala siya na pwede niyang habulin ng SSS sa huling taon. Hindi niya alam, doon nagsisimula ang problema. Itong paniniwala niya, basta magtaas ako ng hulog bago ako mag-retire, lalaki pa rin ang pensyon ko. Sa isip niya, simple lang. Kung mas malaki ang hulog mo sa huli, mas malaki rin ang makukuha mo. Parang common sense lang. Kaya, kampante siya na kahit minimum siya ng matagal, kaya pa niyang bumawi sa dulo. At kung iisipin mo, logical talaga pakinggan. Pero sa sistema ng SSS, hindi ganun ang laro. At dito na siya nagkamali. Pagdating ng edad na 59, doon pa lang siya nagdesisyon na magtaas ng hulog. Parang last chance, huling habol bago mag-retire. Doon niya sinabi sa sarili niya, kaya ko pa to, pwede ko pa itong habulin. Kaya tinaasan niya ang hulog niya, umaasang lalaki ang magiging pensyon niya. Sa isip niya, sapat pa ang oras. 1 taon na lang, pero naniniwala siya na kaya pa niyang bumawi. Hindi niya alam, huli na pala ang lahat. Bago tayo magpatuloy, kailangan mong maintindihan ito. May tinatawag na MSC o Monthly Salary Credit. Ito ang level ng hulog mo sa SSS at isa ito sa mga ginagamit sa pag-compute ng magiging pensyon mo. Ibig sabihin, kung mas mataas ang MSC mo, mas mataas din ang hulog mo at mas mataas din ang potensyal na pensyon mo sa future. Kaya habang tumataas ang MSC mo, tumataas din ang pwedeng maging base ng pensyon mo. Pero tandaan mo, hindi lang ito ang basehan. May iba pang factors tulad ng haba ng hulog mo at average nito. Pero kahit hindi ito ang nag-iisang basehan, malaki ang epekto nito sa magiging pensyon mo. Pero ito ang problema. Kapag ikaw ay 55 years old na pataas, may limit na ang galaw mo sa SSS. Hindi ka na pwedeng bigla ang tumalon sa pinakamataas na hulog. Kahit kaya mo pang magbayad, hindi na pwede yung bigla ang habol. Ang pwede mo lang gawin, isang bracket lang ang pagtaas bawat taon. Ibig sabihin, step by step ka na lang. At sa SSS, bawat bracket ay maliit lang ang pagitan. Kadalasan, nasa 500 pesos lang ang dagdag sa MSC. Kaya imbis na mabilis ang pagangat, mabagal ang galaw mo pataas. At kahit gustuhin mo pang mag-maximum agad, hindi ka papayagan ng system. Ibig sabihin, paunti-unti lang ang pag-akyat mo habang nauubos ang oras mo. Halimbawa, si Member X na nasa 5,000 pesos MSC lang. Ganito lang ang magiging progression niya. Mula 5,000 MSC, pagdating ng 55, magiging 5,500 lang. Next year, 6,000 pesos. Tapos, 6,500, 7,000, 7,500. Hanggang sa umabot ng 8,000 sa edad na 60. Mapapansin mo, kahit every year siyang nagtataas ng hulog, maliit lang ang galaw. At habang tumataas ang hulog niya, dahan-dahan lang din ang pag-angat. At dito mo makikita ang problema. Hindi sapat ang 5 taon para makarating sa taas.
Kung gusto mong i-check kung nasaan ka ngayon sa SSS, gumawa ako ng compiled PDF ng updated SSS contribution table for 2026 para sa employees, OFW, self-employed at voluntary members para hindi ka manghula sa hulog mo. Kung gusto mo ng copy, just message me or mag-comment ka lang para ipadala ko sa iyo agad. Kaya kahit gusto niyang mag-maximum, pagdating ng retirement, nasa 8,000 pesos MSC lang siya. Malayo pa rin sa 35,000 pesos maximum. At dito papasok ang pinakamabigat na dahilan, ang average monthly salary credit. Kinukuha ni SSS ang average ng huling 60 months o 5 taon. Ngayon isipin mo, kung nasa 5,000 ka ng matagal, tapos naging 6,000, 7,000, 8,000, magiging mataas ba ang average mo? Hindi. Hihilahin pa pababa ang mga naunang hulog. Ngayon, para mas maintindihan natin, tingnan natin kung paano talaga kinukumpute ng SSS ang pensyon. May formula sila at pipiliin nila kung alin ang pinakamataas sa tatlong computation. Hindi mo kailangan kabisaduhin. Ang importante, maintindihan mo kung paano ito gumagana. Dalawang bagay ang importante dito. Una, AMSC o average ng hulog mo sa huling 5 taon. At pangalawa, CYS o ilang taon kang naghulog. Ngayon gamitin natin si Member X. May 20 years siyang naghulog, so may CYS siya na 20. Pero dahil mababa ang hulog niya sa huling 5 taon, nasa around 6,500 pesos lang ang average niya. Kapag pinasok mo ito sa formula, lalabas ang tatlong posibleng pensyon. Unang option, nasa around 2,900 pesos. Pangalawa, nasa around 2,600 pesos. At pangatlo, minimum na 2,400 pesos. At sa SSS, kukunin nila kung alin ang pinakamataas. So ang final pension niya, nasa around 2,900 pesos lang. Sabihin na natin around 3,000 pesos per month. Mas mababa ito sa inaasahan niya. Bakit? Dahil mababa ang average ng hulog niya sa huling 5 taon. Ano nga ba ang mangyayari? Unang dapat intindihin, kahit 35,000 pesos ang MSC, ang 20,000 MSC lamang ang maximum na isasama sa regular pension formula ng SSS. Ito ang iyong basic pension na matatanggap habang buhay. Gamit ang Formula 1, ang computation para sa 20 years ni Member A ay 300 pesos base amount plus 20% ng 20,000 MSC o equivalent to 4,000 pesos. Plus 2% para sa extra 10 years, isa pang 4,000. Ang total ay 8,300 pesos at kapag idinagdag ang 1,000 additional benefit, ang regular pension ni Member A ay aabot ng 9,300 pesos. Pero hindi dyan nagtatapos yun. Ang sobra na 15,000 pesos MSC mula sa 35,000 ay otomatikong napupunta sa iyong WISP o mandatory savings. Dahil nag-maximize si Member A sa huling 5 taon, meron siyang 1,500 pesos monthly WISP contribution. Sa loob ng 60 months, ang naipon niyang principal ay 90,000 pesos. Kasama ang estimated interest na 5%, aabot ang kanyang savings sa 100,000 pesos. Ang payout nito, ang 100,000 pesos ay i-divide sa 180 months, kaya may dagdag siyang 555 pesos buwan-buwan sa loob ng 15 years. Kaya kung akala nyo ay 2,900 o 3,900 lang ang matatanggap ni Member A, nagkakamali kayo. Dahil sa tamang optimization sa huling 5 taon, ang total estimated pension niya ay 9,300 pesos plus 555 equals 9,855 buwan-buwan. Ito ang bunga ng pagpaplano ng tama. Hindi lang basta hulog, kundi strategic na paghuhulog para sa mas masarap na buhay retirado. Parehong SSS, pero almost 7,000 pesos ang difference bawat buwan. Hindi dahil sa sipag, kundi dahil sa timing. Akala niya,
Kaya niyang habulin sa dulo. Pero pagdating ng retirement, doon niya na-realize sayang ang hulog. Hindi siya kulang sa hulog, kulang siya sa oras. Ngayon ang tanong ko sa inyo, ano ang strategy nyo sa SSS ngayon? Comment nyo sa baba para maiwasan natin ang sayang ang hulog. At kung gusto mo pang malaman kung paano pa humabol bago mag-55, panoorin mo yung previous video ko. Again, estimate ito base sa ganitong contribution pattern at 20 years na hulog.